Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Senate Media at Presidential Task Force on Media Security kinundina ang pahayag ni Marcoleta laban sa media. Panibagong kaso laban kay Batangas Representative Leandro Leviste isinampa ng DOE kaugnay ng hindi natuloy na solar project. Arraignment ng graft at plunder cases ni Estrada at Bonoan ni Reset sa Hunyo at 30. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sabay na kinundina ng Senate Media at Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na marami umano sa mainstream media ang mga bayaran o paid hacks sa gitna ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Pinangunahan ni Marcoleta ang pagdinig kasama sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla. Dumalo rin ang 18 dating Marines na nagsilbi umanong bagman ng ilang mambabatas at si Attorney Roy Rondain, abogado ng dating kongresistang si Zaldico. Ayon sa Senate Media, iresponsable at mapanganib ang naturang pahayag dahil sinisira nito ang kredibilidad ng lehitimong pamamahayag. Hinamon naman ang PTFOMS si Marcoleta na maglatag ng matibay na ebidensya o bawiin ang kanyang pahayag at humingi ng paumanhin sa mga mamamahayag. Binigyang diin ng dalawang grupo na ang mga walang basehang akusasyon laban sa media ay nagpapahina sa demokratikong proseso at sa mahalagang papel ng pamamahayag bilang tagapagbantay ng katotohanan at pananagutan sa pamahalaan. Naghain ng civil case ang Department of Energy o DOE laban kay Batangas Representative Leandro Leviste upang singilin ng 1.18 billion pesos na performance bond kaugnay ng umano'y hindi natuloy na 120 megawatt solar project sa General Santos City. Ayon sa DOE, nabigo umano ang kumpanyang Solar Philippines Commercial Rooftop Projects Incorporated at iba pang kaugnay na kumpanya na maisakatuparan ang proyekto na kabilang sa mga nanalong bidder sa Green Energy Auction Program noong 2022. Dahil sa umano'y kawalan ng aksyon at hindi pag-renew ng performance bond, winakasan ng DOE ang kontrata noong Disyembre 2025. Iginiit ng ahensya na walang na-deliver na kuryente mula sa proyekto na inaasahang makatutulong sa supply ng kuryente sa Mindanao. Nauna nang nahaharap si Leviste sa hiwalay na reklamo kaugnay ng hindi umano pagtupad sa mga pangakong serbisyo ng kuryente sa mga liblib na komunidad. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 5th Division sa Hunyo at 30 ang arraignment ni na Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga kasong graft at plunder na may kaugnayan sa 573 million pesos na payout mula sa flood control projects. Ayon sa korte, uunahin munang resolbahin ang mga mosyon ng mga akusado na humihiling na ibasura ang mga kaso. Pinawi naman ng kampo ni Estrada ang kanilang mosyon para sa pagtakda ng piyansa at kahilingang ilipat siya sa Camp Crame at hiniling na unahin ang pagresolba sa kanilang mosyon laban sa reklamong inihain ng ombudsman. Samantala, natuloy naman ang arraignment at umamin ng not guilty ang mga kapwa-akusado na sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bolusan at Arturo Gonzalez Jr. na mga dating opisyal ng DPWH. Inatasan din ng korte ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang mga tugon sa mga nakabinbing mosyon bago ituloy ang arraignment sa Hunyo at 30. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.